Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po dito sa ating special Facts First episode. Dito po sa ating Facts First podcast. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Napanood niyo po ba yung sagutan sa pagitan ni Senator Jingo Estrada at nung dating PIDEA Intel officer na si Jonathan Morales? Nagkasagutan sila, no? Dahil medyo sinundot nitong si Morales, Senator Jingo Estrada. And viral ngayon sa social media yung sagutan nila. No? Kaugnay po ito sa hearing na isinasagawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dito sa Di Umano'y PIDEA Leaks. Alala niyo ba yon? Diba? Medyo ilang linggo na rin kumakalat yan. No? Nileak po yan, supposed PIDEA document. Ang date niyan supposedly was March 11, 2012, pero pinalutang yan ng social media sa kasagsagan ng bakbakan ng mga bumubuo sa Uniteam. Okay? Ang claim dyan ng dokumento na yan, dinadawit po sa paggamit ng illegal na droga ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siya mismo, pinabulaanan niya na po yung kanyang pagkakasangkot niya. No? And of course, nadamay din dyan yung actress, yung batikang actress na si Maricel Soriano, na ipinatawag pa dito sa hearing na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, sanggang dikit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, medyo pinapakapiyawan ko na yung konteksto sa inyo. Pero for this particular episode, ang makakausap po natin ay yung isa po sa mga senador na bumubusisi doon po sa kredibilidad or the lack of it nitong star witness na humarap po or humaharap dito sa hearing na pinamumunuan ng Senator Bato. I'm referring to former PIDEA Intel officer Jonathan Morales. So for this particular episode, ang makakausap po natin ay walang iba kundi si Senator Jingo Estrada. Siya po ang Vice Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Magandang araw, Senator, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian, at sa lahat ng nanonood, magandang araw po sa inyo. Kumustahin ko muna, sir, yung blood pressure nyo. Medyo humupa na ba? Mukhang napanood ko yung ano niya eh. Medyo init ng ulo nyo rin. Kumusta na? Kasama sa trabaho natin yan. Ano ba nangyari doon? Were you expecting that kind of demeanor from Jonathan Morales, who was facing a committee of the Senate? Well, expected na naman yung sasabihin niya. Kasi when before the hearing, days before the hearing, napanood ko na yung mga interviews niya. At syempre, didepensa niya yung sarili niya. Kung lagi niya sinasabi, ako kinakasuhan pa lang, ako raw ay convicted na. That's why I was already expecting him to say that during the hearing. Ako naman, sabi ko sarili ko, kahit may conviction ako, hindi ko pa rin tatalikuran yung aking sinumpaan tungkulin bilang isang mambabatas. And I have the right to investigate. I have the right to join all the committee hearings, and I have the right to participate in every hearing. And of course, you're the vice chair of the committee. Parang weird naman na hindi kayo ma-attend. Anyway, sa basa ko lang kasi personal napanood ko yan, no? Mukhang it was meant to disarm you dahil kayo yung pinakabumubusisi sa kredibilidad niya. Do you see it that way as well? Yung parang that comment from Morales was meant to disarm you? No. Well, yung kaso ko naman, yung convict sa akin sa Digimon, wala namang connection niya sa trabaho ko bilang isang senador. Trabaho ko bilang isang senador ay gumawa ng batas at mag-imbestiga in aid of legislation. Yan po ang trabaho ng senador. At kahit kailan, hindi ko pwede talikuran yan. Hindi ko pwede talikuran ang aking sinumpaan tungkulin. Ano nga pala, sige, bago natin ituloy yung discussion, ano bang update dito sa conviction ninyo, no? Sa indirect bribery? Ano bang status niyo ito? Well, una nagpapasalamat ako dahil yung aking plunder case ay nabsuelto naman po ako doon. At yun nga, unfortunately, ay kinonvict na ako sa much lower offense, yung direct and indirect bribery. It's on appeal right now. Nag-appeal po ako, nag-motion for reconsideration. Kasi ito lang, may mga nagtatanong on social media when that news came out that you were convicted sa lower crime of indirect bribery. Ang tanong ng iba, bakit daw senador pa kayo? Ano bang sagot doon? Bakit hindi pa raw kayo nakakulong?
Well, I am out on bail. Ilan po masasabi? Available offense kasi siya. That is available. Ito, tinatapos ko lang tong part na to, no? Tapos magpo-focus tayo kay Morales, no? Eh, yung sinasabi ng... I have all the legal options available to me right now. Nag-file po ako ng motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. If granted, the absuelto po ko. If not, if I get an adverse decision, I still can go up to the Supreme Court. To make that Pero appeal. how do you respond to yung public opinion? Tingin ko ito rin yung parang pinanggagalingan ni Morales, no? O doing clash nyo refers to an entirely different issue. Hindi pong sinasabi nung iba, no? Nakikita ko rin to na miski acquitted kayo sa plunder, ang tingin pa rin sa inyo ay magnanakaw dahil doon sa indirect bribery. How do you respond to that? Well, kanya-kanyang opinion naman yan, Christian. No? Basta as far as I'm concerned, the court has already proven that I am not guilty of plunder. That's the most important thing of it all. Kasi ang plunder, pag na-convict ka ng plunder, diretso ka na sa Muntinlupa niyan eh. No questions asked eh. Because that is considered as a capital offense. Okay. Puntahan natin ito si Jonathan Morales, no? Unang-una, saan ba siya galing? Bakit bigla siya sumulpot? As far as you know. Hindi ko naman kilala yan eh. Actually, I did not attend the first hearing that was conducted by the Committee on Public Order because I was busy attending the other hearing. But nagkaroon ako ng interest dahil when I reviewed the tape, the proceedings, medyo talagang nagsisinungaling nga itong former PDEA agent Jonathan Morales. So nagkaroon ako ng interest na mag-attend nung pangalawang hearing ni Senator Bato. Paano nyo nasabi nagsisinungaling? Ano yung mga napansin nyo? Unang-una, he does not have any evidence to present. Wala siyang yung sinasabi niyang dokumento. It was never been authenticated. At wala talaga siyang may pakitang dokumento. Sinasabi niya, siya mismo nang gumawa. Nasaan nga? The PIDEA denied that there was such an existing document. Wala raw po. Saka if you remember, if you can review the proceedings, the second hearing, marami po akong tinanong sa kanya. Tinanong ko, kailan siya pumasok sa PNP, naalala niya, 1993. Tinanong ko kung kailan siya na-drop from the rolls ng PNP, hindi niya maalala. Tinanong ko kung kailan siya na-dismiss from service sa PNP, hindi rin niya maalala. Sabi ko nga doon sa hearing, sa kanya, nung petsa nung nakulong ko, naalala ko bakit ikaw, di mo maalala? Tapos, yung suspension niya, hindi rin niya alala. Tapos, again, it was dropped from the PNP rolls. Hindi pa rin niya maalala yung petsa. How can we believe in this particular resource person, Christian? Kung ganun yung background niya, and binanggit nyo rin, no, meron siya mga kaso. Yes, bakit? Yes, several cases. In fact, meron pang may mugshot niya. Violation of Section 91 and 92 of the Republic Act 9165. Ito tungkol sa drug cases ito. Bungling of drug cases. Tapos, sa Civil Service Commission, binasahan ko rin siya. Meron din siyang kaso. Ang kaso niya dito, planting of evidence. Ibig sabihin, nagtanim siya ng drugs dun sa mga hinuli niya. At inamin niya. Dito sa desisyon ng Civil Service Commission at kinatigan ito ng Korte Suprema, Christian. Imagine, yung final arbiter ng ating batas, yung Supreme Court, kinatigan po ang desisyon ng Civil Service Commission. O talagang, ibig sabihin, di dapat paniwalaan itong ganitong uri, itong ganitong klaseng tao. Ikaw ganun, bakit? He has no credibility left. Okay. Kung ganun yung background pala, sino nagdala sa kanya sa komite? Bakit siya naging star witness na? I do not have any idea, Christian, honestly. Siguro call ng chairman ng
Senate Committee on Public Order. Siguro Senator Bato. Siguro you can ask that question to Senator Bato. Okay. So kung yan ang background ni Morales, so what do you make of that document na naging tumbok How main subject? How siya? Wala siyang dokumento may presenta. And in fact, Christian, before I forget, he misrepresented himself when he applied for the position of an agent sa PIDEA. Ito yung kanyang ang kanyang PDS. Sinasabi niya, ang tanong dito, have you ever, labo kasi have you ever, okay, basa ito. Masyado malabo itong Tinatanong dito, kung na-dismiss siya from any government agency, sinabi niyang no. Pero the truth of the fact is, na-drop siya ng role, na-drop siya from the roles, na-dismiss pa siya sa service ng Philippine National Police. Tinanong ko nga sa mga taga-PIDEA, specifically si General Junicio Santiago, when he was the chief of the PIDEA then, from 2003 to 2006 to 2010. Pumasok kasi si Morales year 2009. So tinanong ko nga kay General Junicio, kung meron ba kayong hindi niyo ba binivet ang ini-screen itong mga ahenteng nag-apply sa inyo? Kasi kung malalaman nyo ang background nitong taong ito, palagay ko hindi nyo kukunin. Dahil sa dami ng mga kaso na final laban sa kanya. Okay. Connection niya ron, I understand, doon sa document in question was that siya yung pumirma. Tama po ba? Yes, siya yung pumirma, according to him. Okay. Pero dun ba sa pagdinig nyo, na-produce ba yung mismong dokumento na yun? Wala. I already asked the government agencies concerned, especially the PIDEA. Tinanong ko if there is such a document that existed. Wala naman daw. No such document existed. At ang pinapakita niya kasi, sandali, Christian, kukunin ko lang to. Sige sir, go ahead. While waiting yung PDS, you were referring to personal data sheet, no? Tama ba? Yes. Okay. Kasi meron, ito. Meron dokumento, sinasabi niya, alleged leaked documents. Okay? Pre-operation report. Walang nakapirma. Siguro binura ito, it is no fake to. Usually, ang sinasabi ng PIDEA rito, the subject pre-operation report and authority operate introduced in the public are purely fabricated. Hindi walang control number. Usually, ang PIDEA, yung form ng PIDEA, pag may pre-operation report, meron control number. Dito, sa particular na dokumento, wala pong walang pong control number to. That is why we can say that this piece of evidence, or if you may call it piece of evidence, this is purely fabricated. Okay. Pero I caught that part, no? Pero parang medyo sinalo siya ni Senator Bato eh. Parang tinanong niya daw yung PIDEA. Kung hindi naman isinubmit, 'di ba hindi kailangan ng control number? Parang pilit niyang pinasagot yung PIDEA diyan eh. Alan Christian, kung Yan. Kung hindi naman daw ipinasok yan, edi natural wala raw control number. sinagot na ng mga tiga-PIDEA yan. Actually, dito sa report ng PIDEA, sinabi purely fabricated to. Walang ganitong klaseng report dahil nga walang control number. Yun ang sinagot ng PIDEA. Okay. Ibig sabihin, nag-hearing kayo, wala kayong hawak na hard evidence na supposedly basis sa PIDEA leaks. Supposedly, dapat yung whistleblower, ito si Jonathan Morales, as far as I'm concerned, dapat siya yung the burden of proof lies to him. No? Dapat siya magbigay ng ebidensya. Bakit hanggang ngayon? Nakatatlong hearing na kami. Wala pa rin siya pinapresenta ebidensya. Ano pinagbabasihan nyo? Yung picture na kumakalat ng social media po. Walang picture siya pinapakita.
Not a single piece of evidence has been presented before the committee. Wait, medyo weird to, no? So, pinagbabasihan nyo yung kumakalat on social media na formally, Yes. hindi naman Yung, na-produce kung ano yung mismong dokumento. kaya yata nag-umpisa nito dahil ang balita ko, yung isang vlogger, sikat na vlogger, doon yata nag-umpisa na mayroong pinakita mga video-video. Ang problema kasi, ang sabi niya ni Morales kasi tinanong siya ni Senator Bato bakit nauna pa ipalabas o binigay yung video sa vlogger kaysa dito sa committee ito? At nag-apologize naman itong si Morales. At alam na, kasalanan niya. Bakit magbibigay rin kay sa vlogger na yun. Diba? Okay. Ito, tumbukin na natin. Ano ba sa tingin niyo yung pinakatumbok nitong PIDEA hearing na to? Lalagyan ko na ng konting konteksto, Senator, before you answer. Kasi sa akin mismo, may mga nagtatag niyan. Pinasabi, o bakit hindi mo pag-usapan yung PIDEA leaks dyan sa programa mo? Parang pinapalabas nila na bine-baby ko si BBM. Which is very, very far from the truth, no? I mean, do you see this as part of a big propaganda campaign against the president? Anong nakikita niyong motibo rito? Siguro, I am not in authority to answer that. I am not privy to it. Wala naman akong alam dyan. If there is a scheme to destabilize this government or to oust the sitting president, I will never participate kung meron man grand scheme na i-destabilize ng gobyerno. Ayoko ng ganun. Ayoko ng mga kudita dahil siyempre, Christian, naranasan namin yan. Masakit sa amin yan. Pero ito nga, hindi ba obvious naman ang nakalagay doon sa dokumento na kumalat, na sinabi niya fabricated, si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano. So, anong conclusion niyo ron based on that? Well, during the last hearing, second hearing, last week, I asked a direct question to the PDEA officials. I think it was Lasso who answered me. Sabi ko, Director Lasso, did the name of Maricel Soriano or Bongbong Marcos appear in your list, in your drug list? There is no such names. Wala raw. So, ibig sabihin, hindi sila involved sa illegal na droga. Malinaw na malinaw. PDEA nagsasabi, meron siguro silang record ng mga pangalan. Pero yung pangalan ni Bongbong Marcos at pangalan ni Marcel Soriano never existed in their drug list. Pero nandun sa kumakalat na dokumento, di ba? Daw. Hindi naman ma-present. So, how can we believe in it? Di ba? So yeah, anong tingin yung pinaka-goal dito? Kasi, of course, sa laro ng politika, hindi naman kailangan totoo, di ba? Parang, it's enough for people to believe. Well, I really do not know. Bulag ako dyan. Basta, trabaho ko namin mag-imbestiga in aid of legislation. At kung paano alam ko. Okay. Tingin niyo meron bang kaugnayan to sa doon sa gulo within the unit team? Itong issue ng PIDEA leaks? Well, I cannot say that dahil si Senator Bato naman is fair in handling his committee hearings, and I believe in I have trust and confidence naman kay Senator Bato in handling his committee hearings. Okay. Ba't ka natatawa? Di ba? Akin na lang yun, ha? Eto, I'd like to get your honest opinion. Kasi miyembro kayo ng unit team, di ba, noong 2022. You supported both the president and the vice president. And I think until now, di ba? Pero personally, what do you think of that? Yung girian between the former president na patuloy yung pagbakbak dito kay President Bongbong Marcos. Alam mo, Christian, kaibigan ko si Presidente Marcos at ang kanyang may bahay si First Lady Lisa Araneta Marcos. At kaibigan ko rin si former President Rodrigo Duterte
lalong-lalo na po yung kanyang anak, si Vice President Sara Duterte. Ayoko pong makialam sa kanilang ganyan. Hindi, kahit kailan, I will never comment on that. On yung sa mga intriga na kumakalat sa dalawang pamilya. Okay. I understand perfectly. Pero maraming salamat, no? Pero before we end, meron pa bang kasunod itong hearing na ito sa PIDEA Leaks o tapos na po ito? Next week pa raw sa Monday kasi gusto nilang ipatawag yung dating Executive Secretary ni President Aquino, si Jojo Ochoa. Ochoa. Ito lang ang isa kong nakikita rito, Senator, no, before we end. Kung sa tingin niyo fabricated naman yan, tapos walang basehan yung pinag-uusapan, walang dokumento na po-produce, hindi ba nag-aaksaya lang kayo ng pera ng taong bayan dyan? Alam mo, may cost yan eh. Yan ang sinabi ko kay Senator Bato. If we have this kind of a resource person who is a polluted source, who is a congenital liar, who is a jukebox king, it might diminish the credibility of the proceedings in the Senate and of the proceedings of the committee. Yun ang sinabi ko kay Senator Bato. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, siya lang ang naniniwala sa sarili niya. Yung mga resource persons, exclude myself. Lahat sinasabi sinungaling. Lahat ng mga sinasabi ni Jonathan Morales, hindi kinakatigan ng mga resource persons. Lahat po ng may mga dokumento po itong mga resource persons na present during that hearing. Exclude mo na yung sarili ko. Kasi sino nagsasabi ito? Siya o yung resource persons? Anong sagot ni Senator Bato dyan sa sinabi niyo? Well, hindi ko na maalala yung sagot ni Senator Bato sa sinabi ko. Basta sabi naman niya, he is fair in conducting the hearings. Ito, last na, promise last na talaga ito. Kasi matagal na kayo dyan sa Senado, no? Is there something, medyo, hindi ba yan? Kasi I understand this was a motu proprio investigation initiated by Senator Bato, tama? Wala nag-file na resolution, talagang initiate niya. Because it falls under the jurisdiction of the Committee on Public Order and Illegal Drugs. Oo nga, pero diba dapat bago nyo gawin yon, before you exercise that, dapat meron ng initial gathering of evidence or at least credible information. Well, that is a motu proprio investigation. So it is the call of the chairman of the committee to conduct an immediate investigation. That's why siguro hindi nakakalap na ebidensya. Siguro gusto niyang malaman yung mga inputs ng kanyang mga resource persons. Okay. On that note, maraming salamat sa inyo, Senator Jinggoy Estrada. Hindi na kayo high blood, no? Napapangiti. Maraming salamat, First time yung mag-guest dito. Last time we spoke, sa ANC pa ako, ha? Okay, maraming salamat, Christian. Alam mo, tamang yung title na show mo, Facts First. Itong si Jonathan Morales, wala naman siyang facts. No? Hindi ko alam kung anong facts yung sinasabi niya. Yan, patapos na, bumanat pa, no? Maraming salamat, Senator Jinggoy Estrada. Thank you. Okay, maraming salamat. Okay. Yan po si Senator Jinggoy Estrada. Nakausap po natin. No? Okay. Ano bang tingin niyo sa pinag-usapan namin? Okay? Siyempre, sinikap natin siyang hingan ng komento dun sa takbo ng investigation. We understand, no? Because that's a collegial body and of course, unlike yung mga ordinary analysts na pwede mag-comment directly about or against certain people in office, siyempre, colleague niya si Senator Bato de la Rosa. But of course, you can read between the lines. And of course, di ba, tinanong natin siya tungkol sa iniisip niya tungkol dito sa girian sa pagitan ng mga Duterte at ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, never siya magko-comment dahil kaibigan niya yung dalawang kampo. In particular, sa Duterte, si Sara Duterte, sa Marcos naman, kaibigan niya si BBM at saka yung First Lady Liza
Araneta Marcos. Pero, malinaw doon, di ba, ginamit niya yung term na girian. Kayo na mag-analyze sa naging takbo ng investigation. Pero nga, isa rin sa mga tinumbok natin dyan, kung wala kakwenta-kwenta itong pinag-uusapan na di umano ebidensya, baka, di ba nag-aaksaya lang kayo ng pera ng taong bayan dyan? Mga senador, Senator Bato de la Rosa. Kamang konektado yan sa girian sa loob ng unit team, di ba? Hindi niya maiwasan, naisipin niya ng mga tao. Pag ganun kasi, sana hindi naman tayo ganun kayaman na bansa. Di ba nasasayang ang salapi ng taong bayan sa mga ganyang klaseng hearing? It's something to think about. Okay? Okay, so yun po. Maraming salamat po for joining us in this episode of Facts First. Ako po si Christian Esguerra. Maraming salamat po sa inyong lahat.